Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ng Biyernes, ngayong araw na ito, at ang ating pong pag-aaral ay pinamagatan ko pong God Uses Ordinary People, Part 4 na po tayo. At ang ating pag-aaralan ngayong umaga, walang iba kundi si Stephen. At hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 6, verses 8 to 15. Samahan po ninyo ako sa mga talata at atin po itong basahin. Acts 16 o 6, 18 to 15. Now Stephen, a man full of God's grace and power, performed great wonders and signs among the people. Opposition arose, however, from members of the synagogue of the freedmen, as it was called, Jews of Cyrene and Alexandria, as well as the provinces of Cilicia and Asia, who began to argue with Stephen. But they could not stand up against the wisdom the Spirit gave him as he spoke. Then they secretly persuaded some men to say, "We have heard Stephen speak blasphemous words against Moses and against God." So they stirred up the people and the elders and the teachers of the law. They seized Stephen and brought him before the Sanhedrin. They produced false witnesses who testified, "This fellow never stopped speaking against this holy place and against the law. For we have heard him say that this Jesus of Nazareth will destroy this place and change the customs Moses handed down to us." All who were sitting in the Sanhedrin looked intently at Stephen, and they saw that his face was like the face of an angel. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulay-bulayan. Mga kapatid, continuation po ang ating pag-aaral ngayon ng series na ating sinimulan nung araw po ng Tuesday, kung saan ating tinatalakay ang tema o ang topic na God uses ordinary people. At may mga ilan na po tayong natalakay, may mga examples pa po tayong ginamit sa banal na kasulatan na mga seemingly ordinary people, simple human being, but they used mightily by God for His kingdom. Mga minamahal, ang theme ng ating pag-aaral, God delights in using ordinary people to accomplish His ordinary purposes through His sovereign grace. Amen po ba? At yan po ay nababasa ninyo at inyo pong nakikita sa ating mga pag-aaral sa nakalipas na mga araw. So bilang introduction, alam ng bawat isa sa atin na ang mundong ito na ating ginagalawan glorifies greatness by human standards. Pinipili natin ang matalino, yung talentado, yung mayaman, at maimpluwensya when it comes to the leadership. When it comes to being used for the work of the Lord, pinipili natin parate bilang mga qualifications ang pagiging matalino, yung may talento, yung mayaman, at yung may influensya. Pero wag nating kalilimutan mga kapatid, God often chooses the lowly, the unqualified, and the humble to accomplish His redemptive work. Can we say amen? Now, kung tatanungin niyo po ako, bakit ganun ang ginagawa ng Panginoon? Ang sagot dyan, upang ang glory ay mapunta lamang sa Kanya. That is the ultimate purpose why God uses the seemingly insignificant or ordinary people of this world para yon sa Kanyang kaluwalhatian. At ang talata na magpapatunay nun, ang unang Korinto 1:26 hanggang 29, kung saan ang sabi ni Apostol Pablo ganito, "Brothers and sisters, I think of what you were when you were called.
Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were of noble birth. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. God chose the lowly things of this world and the despised things and the things that are not, to nullify the things that are, so that no one may boast before Him. Yan ang layunin, mga kapatid. Ang purpose kung bakit mas pinipili ng Diyos ang tila mahina, walang kakayahan, yung itinuturing ng mundong itong hindi qualified, para hiyain ang mga mapagmataas, hiyain yung mga nagmamarunong, at ilagay ang tamang perspektibo kung mangyayari ang bagay na kanyang ipapagawa sa pamamagitan ng mga taong pinili niya. Siya ang mabibigyan, ang Diyos ang mabibigyan ng kaluwalhatian. Amen? Kaya nga po sa ating pag-aaral ngayong umaga in Acts chapter 6, atin pong kakatagpuin ng isang lalaki. Hindi po siya apostol, hindi po siya scholar, kundi kinilala siya bilang lingkod ng Panginoon. And yet, he is used by God as the first martyr of the early church. And he boldly proclaiming the gospel with spirit-filled wisdom. Tandaan, ang unang martir na pinatay, hindi apostol, hindi po prominenteng leader ng simbahan, isang ordinaryong lalaki na pinili para maglingkod sa pagpapakain sa mga babaeng balo o doon sa mga nale-left out sa pag-distribute ng pagkain sa mga Hudyo nung early church. Kaya kung titingnan po natin, mga kapatid, the life of Stephen and the death of him powerfully illustrate the truth that God uses ordinary people who are surrendered to Him. Kagaya ng lagi nating ginagawa dito sa Tinig ng Pag-asa, bago natin talakaying isa-isa o one verse at a time ang ating paksang talata, atin munang pinupuntahan ang konteksto nito upang maunawaan natin saan nanggagaling ang mga pahayag ng mga kasulatan. So let us now go to the context of Acts chapter 6, 8 to 15. Ano ba ang pinanggalingan ng pahayag tungkol kay Stephen? Alam niyo po, mga kapatid, ang unang simbahan ay nagpapasimula pa lamang. The early church was experiencing growth and diversity. Hindi lang mga Hudyo ang nananampalataya, merong mga hentil na naakay sa pananampalataya sa Kristyanismo. Merong mga tinatawag na mga Helenista. Sila yung mga Hudyo o yung mga Hudyo yung asawa, pero sila'y Gentile. Yung kanilang mga anak ay mga mistisong Hudyo na. So ang tawag sa kanila mga Hellenist, hindi po sila purong Hudyo. At ang nangyayari po, ito yung mga tinatawag na mga Greek-speaking Jewish na mga balo, na ang nangyayari, na-overlook sila sa daily distribution ng pagkain at nag-create ito ng tension. At nagsumbong po ang iba sa mga alagad at sinabi na meron ngang mga Greek-speaking Jewish na mga balo na hindi nakakakain. Kaya ito yung isa sa pinaka-early controversy na nangyari at nilutas ng mga alagad. Pero ano sabi ng mga alagad? Huwag nyo kaming abalahin. Dahil ang aming trabaho bilang mga alagad ay pag-aaral ng salita ng Diyos at pananalangin. So ang ginawa ng mga alagad, nag-utos sila. Ano ang sabi? Pumili kayo. No? The apostles, guided by the Spirit, appointed 7 men to handle this problem. Kaya yung 7 lalaking ito, ang kanilang primary task ay maglingkod sa pagpapakain. So yun po yun, Hindi nga sila inatasan para maging tagapanalangin,
Hindi po sila inatasan para maging mga mangangaral ng salita ng Diyos. The first task kung bakit sila inappoint ng mga alagad ay para pamahalaan ang pagpapakain, ang distribusyon ng pagpapakain sa mga mananampalataya. Kaya doon nabuo yung mga early deacons. Yung mga diakono, ang trabaho ay mangalaga talaga sa pangangailangan ng mga kapatiran upang ang mga alagad ay makapag-concentrate sa kanilang trabaho ng pananalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos. Those are the primary tasks of the pastors. Sila ang mangangaral, no? Araw-araw dapat gawin ng mga alagad yan. Hindi sila pwedeng abalahin diyan. Dapat yan ginagawa ng mga alagad. Ang manalangin araw-araw. Kaya yung pastor sa panahon natin ngayon, ganun ang trabaho. Dapat araw-araw nangangaral, dapat araw-araw nananalangin at hindi sila dapat naaabala doon. Hindi sila dapat naaabala ng iba pang hanap buhay. Kaya napakahalaga na ang pastor full-time. No? Kasi po, ito talaga yung pagkatawag Kung tinawag kang pastor, 24/7 talaga trabaho niyan Hindi sila pwedeng abalahin doon sa gawain ng prayer and preaching of the word. Kaya ang ginawa nitong mga apostol na ito, nagtalaga sila ng mga diakono. Ang mga diakono ang mga ngalaga sa mga pangangailangang pisikal ng mga kaanib. Sila rin ang nagtatala ng iba pang pangangailangang espiritual ng mga kaanib na kailangang ipaalam sa kanilang pastor. Kaya ang mga nagvi-visitation, mga deacons, pastor, tigilan mo na yan, kabibisita ng kabibisita para lang makipagmerienda. Mga pastor, hilig magmimerienda niyan Kaya nagbi-visitation. Hindi trabaho ng pastor yan. Ngayon, kung may pangangailangan ng miyembro at talagang kailangan ng atensyon ng pastor, ipapaalam niyo yan sa mga diakono kasi yung mga diakono ang first line of defense. Sila yung first line na dapat tumugon dyan. Yun ang layunin kung bakit may diakono. In-explain ko lang konti. Kaya yung mga diakono, pag pinili yan, ang sabi, ang qualification, men were not chosen based on charisma, but they are chosen based on their spiritual maturity. Dapat ang diakono matured talaga yan. Matured mag-isip, matured ang disposisyon, at talagang matured sa paglilingkod. At ang sabi ng Bible, yung mga diakono, men of good reputation, full of the Spirit, and full of wisdom. Kaya pastor, makinig ka sa akin para hindi masyadong mahirap ang trabaho mo. Pumili ka ng mga lalaking ito at turuan mo silang maging mga diakono. Pag hindi mo ito ginawa, pastor, kawawa buhay mo kasi lahat ikaw ang gagawa niyan. At ang mga pastor na hindi marunong magtalaga ng mga lalaking gagawa ng ganito, ang hanggang ngayon sumasakit ang ulo, hindi malaman paano hahatiin ang kanyang oras dahil hindi niya nagawang magdisipulo. Meron kasing mga pastor, gusto lagi sila ang hinahanap. Gusto sila lagi ang siyang tumutugon. Samantalang hindi naman nila kayang gawin ang lahat ng gawain ng ministeryo. Dito nga, ang mga apostol nagtalaga ng mga lalaki na tutugon sa ministeryo. At ano ang nangyari? Dito sa Acts 6:3, isa sa 7 lalaki na napili na may taglay na magandang reputasyon, full of the Spirit and wisdom, ay walang iba kundi si Esteban. One of them was Stephen. Ayan, so yan yung context, mga kapatid. At ngayon, napili sila na maglingkod sa unang simbahan, the early church. Now, let us go to the exposition of the verses and the biblical insights. Sa mga pamilyar sa Tinig ng Pag-asa, nasusundan nyo na marahil yung ating paraan ng pagtuturo at paraan natin ng expository preaching of the Word. Ayan. So, anong nangyari? So, uunahin nating tingnan sino si Esteban
At makikita natin yan sa verse 8 ng chapter 6 of the book of Acts. So ang sabi po dyan, God equips and empowers the faithful. Sabi po ng talata, ang Diyos ang naglagay sa isipan ng mga alagad ng karunungan na ito. The apostles, full of wisdom, asked the people to choose among them 7 men of good reputation. Kaya sa Acts chapter 6 verse 8, now Stephen, a man full of God's grace and power, ano nangyari? Performed great wonders and signs among the people. Kabukod tangi na nakita natin among the 7 deacons na pinili ng ibabaw pa si Esteban sapagkat siya ay punong-puno ng biyaya at kapangyarihan ng Diyos na ginampanan niya ang tungkulin ng merong kahusayan. So kung titingnan po natin mga kapatid, again, to review, Stephen was originally appointed to serve the tables, sa verse 2, and not to preach. His first intention of calling to the ministry was a servant to serve at the table. Para mga waiter, tagapagsilbi, tagapagbigay ng pagkain sa mga miyembro. Yan ang primary task ng kanyang pagkatawag. Yet, ang sabi ng Bible, he was full of grace and power. He was empowered by the Holy Spirit. Kung titingnan po natin ang Reformed insight dyan, the Holy Spirit sovereignly dispenses the gifts according to His will. Take note, nung napili si Esteban, katulad siya ng 6 pang kanyang mga kasamang diakono, maglilingkod lang sila sa pagpapakain. Subalit, ang Espiritu Santo sovereignly dispenses gifts in accordance to His will para magamit sa kanyang paglilingkod. God's power does not rest on title, it does not rest on training, but it rests on the sovereign grace of the Holy Spirit. Kung titingnan nyo mga kapatid, ang pangangaral para kanino? Para sa mga apostol. Ang pananalangin para kanino? Para sa mga apostol. Hindi apostol si Esteban. Siya po'y pangkaraniwang tagapaglingkod sa lamesa. Pero yung ginampanan ni Esteban sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, kaparehas ng ginampanan ng mga apostol. Can we say amen to that? Hindi niya kailangan ng title na apostle kasi hindi naman niya nakatagpo personally ang Panginoon. Hindi siya tinawag ng Panginoon personally para maging apostol. Hindi siya na-train kasama ng 12 para maging mga apostol. Pero sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ginamit siya kahit walang titulong apostol sa gawain ng pangangaral ng Ebanghelyo. Kung titingnan natin ang mga biblical parallel, mga kapatid, sa Biblia, may mga ginamit ang Diyos na seemingly unimportant. Seemingly lack the qualifications for the call. One, for instance, is Moses. Moses said, I am not eloquent. Pero bakit ginamit ng Diyos ang taong mahina magsalita? Bakit tinawag ng Diyos para maging mensahero ang isang taong bulol? Mahina ang kanyang paraan ng pagsasalita. Pero ginamit siya ng Diyos para mangusap sa isang paraon. Para hindi ang makita ng paraon ay ang kahusayan ng pagsasalita, kundi ang kapangyarihang nasa likod ng isang lalaking mahina magsalita. At ito'y walang iba kung hindi ang Diyos. Si Gideon, ano sabi ni Gideon? Lord, I am the least in my father's house. Judges chapter 6 verse 15. Ako ang pinakamahina sa pamilya ng aking ama. Sa aking lahi, ako ang pinakamahina. Yet God used him to deliver Israel. Ano po ang sinasabi ng Biblia sa Zacarias 4:6? Not by might, nor by power,
but my spirit, says the Lord. Can we say amen? Ganon din kay Esteban. Tagapaglingkod sa lamesa, tagapagpakain ng mga babaeng balo, pero ginamit ng Espiritu Santo sa mga kamanghamanghang mga bagay at maging sa pangangaral ng Ebanghelyo. Dito po natin makikita ang katotohanan na kapag Diyos ang tumawag, Diyos din ang magbibigay ng kapasidad na gawin ang gawain. God gives wisdom beyond human understanding. Yan po ang mababasa natin sa verses 9 to 10 ng Acts chapter 6. Basahin po natin. Sabi ng talata, opposition arose. However, from members of the synagogue of the freedmen, as it was called, Jews of Cyrene and Alexandria, as well as the provinces of Cilicia and Asia, who began to argue with Stephen. Matindi. Dahil sa kanyang pangangaral, sa kausayan niya na magsalita, bunga ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, dumami ang oposisyon. Dinidebate siya, kinakalaban siya sa kanyang mga pangangaral at iba't ibang uri ng tao galing sa sinagoga ng mga Hudyo. Merong galing ng Cyrene, may galing ng Alexandria, merong pang galing mga probinsya ng Cilicia at Asia na nakipagtalo sa kanya. Pero ang maganda, verse 10, but they could not stand up against the wisdom the Spirit gave him as he spoke. Amen? So kung titingnan po natin sa kasaysayan at sa mga talata, Stephen was dragged into theological debate sa mga Hellenistic Jews, but they were no match for Spirit-filled wisdom. Tandaan na ang karunungan galing sa Diyos mahirap tibagin. Ang karunungan ng galing sa Panginoon makakapangatwiran ayon sa salita ng Diyos. Kaya yung mga nakikipagdebate ng basta debate na lamang ng hindi naman ayon sa salita ng Diyos, wala po yung mga karapatang pakinggan. Kaya ang mga mangangaral dapat po, pag nangangaral, mga talata ng Biblia iniisa-isang ipaliwanag. Hindi po babasa ng isang talata, magkukwento ng katakot-takot na kwento, hindi na nga babalikan yung talata, tapos na at sasabihin nakapangaral na siya. Tapos itatago ang pangangaral sa salitang devotional. Mga kapatid, we don't need devotional speaker. What we need nowadays are people who will preach the Word of God one verse at a time. Ang mga nagde-devotion, yan po'y gawain na itinuturo sa mga bagong mananampalataya. Ubod mo ng tagal ng pastor, malapit ka nang magretiro, ang pangangaral mo, devotional pa rin. Hello? Pagkain, pinapakain nyo'y gatas. Habang panahong gatas, babasa ng isang talata, magkukwento ng kwentong hindi naman kanya, kwentong nabasa lang, kwentong kutserong nakakatawa at minsay nakakaiyak, tapos sasabihin, pangangaral. Sa bagay, ito naman ang gustong marinig ng maraming mga tao ngayon. Mga kwentong hindi naman biblikal. Si Esteban, nanindigan siya, nakipagdebate siya theologically, at ang mga Hellenistic Jews walang match sa kapangyarihan ng Espiritong ibinigay sa kanya. Ano ang reformed insight sa bagay na ito? Tandaan natin mga kapatid, true wisdom begins with the fear of the Lord. Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen? And comes through the word of the Spirit. That is where wisdom comes from. It comes through the word and to the fear of the Lord. Kaya the more na talagang kinatatakutan mo ang Diyos,
ang karunungan, tinataglay mo. At the more na nagdodwell ka, no, you are consumed by the Word of God, the more wisdom you will have. Amen? Now, tingnan natin yung mga biblical parallel nito. Sa banal na kasulatan, Luke 21:15, Jesus promised this very moment nang sinabi niya, "For I will give you a mouth and wisdom, which none of your adversaries will be able to withstand or contradict." Pangako yan ng Panginoon eh. Bibigyan ko kayo ng karunungan na maging mga kaaway ninyo, hindi kayo kayang kontrahin. Stephen's speech echoes the Old Testament story of Joseph. Joseph, like Stephen, was falsely accused, but God used it for good. Tandaan natin mga kapatid, si Stephen was also falsely accused. Kung tutuloy natin ang basa, siya po'y pagbababatuhin hanggang sa mamatay. Kaya napakahalaga mga kapatid na sabi ng James chapter 1 verse 15 na kung ang sino man ay nagkukulang ng karunungan, humingi tayo sa Diyos and it will be given to Him. Kasi ang source ng heavenly wisdom, ng biblical wisdom, walang iba kundi ang Diyos. Now, puntahan natin ang pangatlo. Ano ang nangyari pagkatapos na makipagdebate siya at talunin niya sa debate ang mga Hellenistic Jew? Ang nangyari, God orchestrates even opposition for His glory. Sinaway ba ng Diyos ang mga oposisyon? Hindi. Pinatigil ba ng Diyos ang mga oposisyon? Hindi. Ang sabi po, lalong pinag-alab ng Diyos ang mga oposisyon. Sa Acts chapter 6, mababasa natin, verse 11 to 14, "And they secretly persuaded some men to say, 'We have heard Stephen speak blasphemous words against Moses and against God.'" So ano nangyari? So they stirred up the people and the elders and the teachers of the law. They seized Stephen and brought him before the Sanhedrin. Verse 13, "They produced false witnesses who testified, 'This fellow never stopped speaking against the holy place and against the law. For we have heard him say that this Jesus of Nazareth will destroy this place and change the customs Moses handed down to us." So yung pagkaka-aresto kay Stephen and the trial of Stephen's mirrors Christ, na pareho din katulad ni Esteban, ay falsely accused and they both spoke truth to power and both were sentenced to death unjustly. Nilalarawan nangyari kay Esteban kung anong nangyari sa ating Panginoong Hesukristo. Ang Reform Insight, God's providence governs even evil events for His redemptive purposes. Babanggitin po natin ito sapagkat ang kamatayan ng Panginoong Hesukristo, aminin natin o hindi, it was, orchestrated. It was a plan by God to happen because the death of His Son will produce redemption for God's elect. At anong mangyayari kung mamamatay si Esteban? Dito po natin makikita mga kapatid, even Stephen's martyrdom fits into God's unfolding plan because his death produces the spreading of the gospel. Can we say amen? Kung paano ang kamatayan ng Panginoon, katulad ni Esteban, falsely accused, no? They secretly persuaded some men, they stirred up the people and the elders and teachers of the law, and they produced false witnesses.
parehas na nangyari kay Jesus. At yan po mga bagay na yan ay pagkilos ng Diyos. Amen? Pinahintulutan ng Diyos. Bakit? Sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoon, nagkaroon tayo ng buhay. Sa kamatayan ni Esteban, lumaganap ang Ebanghelyo. So it is never without a purpose. Amen? Kaya kung titingnan natin ang biblical parallel, si Job, though afflicted by Satan, it was under God's sovereign permission. Si Esteban, bagamat pinagbabato hanggang sa mamatay, kung si Satanas ang may gawa ng mga bagay na ito, sinaktan siya hanggang kamatayan, tandaan mga kapatid, pinahintulutan ito ng Diyos. It was under God's sovereign permission. At ito po ang totoo mga kapatid. Kung ikay Kristiyano, hindi ka makakatakas sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo makakatakas sa kalooban ng Diyos. Ang lahat ng magaganap sa buhay natin, governed, orchestrated by our Heavenly Father. Yes, it may not be good sa atin, sa tingin natin, pero ang dulo nito mga kapatid ay parating sa kaluwalhatian ng Diyos at sa kabutihan ng mga mananampalataya. Acts 8:1, after Stephen's death, persecution broke out, yet this scattered the church and multiplied the word. Amen? That was the result. Kaya Romans 8:28, ang linaw-linaw, and we know that for those who love God, all things work together for good. Si Esteban, ordinaryo, tinawag una para magsilbi, magpakain sa lamesa, pero pinuspos ng Espiritu Santo, nangaral, naging mahusay, hindi matawaran ang kanyang kausayan, pero ang kanyang kausayan nagdala sa kanyang kamatayan. Pero ang kanyang kamatayan nagbunga ng lalong paglawak ng iglesia at ng pangangaral ng Ebanghelyo. Amen? Ngayon, pang-apat na punto na gusto kong ating makita at ito'y nasa verse 15, huwag niyong kakalimutan mga kapatid, God honors the faithful witness. Hindi ko po sinasabing ito'y konsuelo di bobo, pero ito ang katotohanang mababasa natin sa Biblia. Parating pinaparangalan ng Diyos ang katapatan ng ating paglilingkod. Sabi po sa Acts 6:15, all who were sitting in the Sanhedrin looked intently at Stephen, and they saw that his face was like the face of an angel. Can you imagine that, mga kapatid? Stephen stood firm in the truth, and his countenance reflected God's presence. His peaceful demeanor echoes Moses and Moses' face after meeting with God sa Exodus 34:29. Nung nakausap ni Moses ang Diyos, nagningding din ang kanyang muka and points to communion with the divine. Kaya alam natin, kung humantong man sa kamatayan ang buhay ni Esteban, ito naman ay nagbigay sa kanya ng kaluwalhatian dahil alam niya kung saan siya tutungo. Ano ang Reformed insight dito? Tandaan, the perseverance of the saints is not due to inner strength, but it is from God's sustaining grace. Amen? Stephen endured not because he was brave, but because he was held by God. John 10:28-29, I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all, and no one can snatch them out of my Father's hand. Yung nag-aakala na siyang nakakapit sa Diyos, nagkakamali ka. Ikaw
ang tangan-tangan ng Diyos at hindi kanya kailanman bibitawan. 2 Corinthians 4:7, but we have these treasures in jars of clay to show that the surpassing power belongs to God and not to us. Taglay-taglay natin ang katawang lupa, mahina, madudurog at mamamatay para ipakita sa kahinaang ito na ang ating kapangyarihan ay galing sa Diyos at hindi sa atin. Amen? Alam niyo po, every time na nag-aaral tayo, at ito po'y lagi kong paalaala sa mga nagbabasa ng Biblia, hanapin ninyo ang ating Panginoong Hesukristo sa bawat talata. Ito po mga maling turo ng ibang mga pastor Ang turo nila, hanapin ninyo ang inyong mga sarili sa Bible at i-apply ninyo ang mga talata sa inyong mga sarili. Mga kapatid, hindi laging application ng importante. Ang importante sa pagbabasa ng Biblia, hanapin natin ang ating Panginoon sa bawat teksto. Now, sa mga talatang ating binasa, where is Christ in the text? Huwag nating kalilimutan, bagamat si Esteban, ang bida sa ating kasaysayan, Stephen is a type of Christ. Amen? Kaya lagi nating makikita, sa bawat pahina ng Biblia, nandun ang Panginoon Andun ang Panginoong Jesus, siya si Esteban. Stephen is like Christ, and like Christ, he did signs and wonders to point us to God. That is the purpose of it. Pangalawa, like Christ, he was accused falsely. Like Christ, Stephen was accused. Kaya kung ikaw'y naaakusahan, sana naaakusahan ka sa paninindigan sa salita ng Diyos at hindi ka naaakusahan bilang masama ugali. Hindi ka naaakusahan bilang tamad. Hindi ka naaakusahan bilang magnanakaw ng oras sa trabaho. Hindi ka naaakusahan sa pagiging mapangalon niya o mukhang pera o kung anuman. Kung maakusahan ka man sa pamamagitan ng paninindigan sa katotohanan, kaya si Hodang marami silang nag-aakusa sa iyo. It doesn't matter. As long as you are speaking the truth, you will be like Christ. Kaya nga ang ultimate goal natin to be like Christ. Paano ka magiging kawangis ni Kristo? Iniiwasan mo yung mga bagay na mapapakompromiso. At ayaw natin na mapapakompromise. Kaya iniiwasan na lang nating sabihin ang totoo. Amen? Makikipagsayaw tayo sa mundo, iiwasan natin ang mga ayaw ng mundo. Hindi tayo titindig sa totoo para walang accusation. Pero tandaan ninyo, once na nangaral na kayo, once na nagsabi na kayo ng totoo, you will be hated. You will be hated. At ako po mga kapatid, ang daming galit sa akin. Pero kung magalit man sa akin ang buong mundo, wag lang ako maakusahan na galit sila sa akin dahil magnanakaw ako ng pera, mukha akong pera, o mapangalon niya ako, sinungaling ako, akusahan niyo na ako lahat kung anong gusto niyo. It doesn't matter. And I don't care. Hindi po ako pinanganak sa mundong ito para magustuhan. Hindi po ako naggagawa ng ministeryo sa Panginoon para ibigin ng tao. What shall profit a man if he gain the whole world but loses his soul? Stephen, like Christ, was accused falsely. Like Christ, he prayed for his enemies. Like Christ, he entrusted his spirit to God. Amen? And like Christ, he is also an ultimate ordinary man in the eyes of the world. Christ was just a carpenter. Karpintero lang yan But he is the Son of God, through whom salvation has come. Amen? Christ uses weak, unworthy vessels like you and me and Stephen to bring back the glory to himself. Amen, mga kapatid? Now,
Eto ngayon yung application. Pagkatapos mong hanapin si Kristo sa mga talata, i-apply mo. Ganito ang proseso ng pag-aaral ng salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya pag hindi ganito at puro lang talata, kwento, naku, wag na kayo, umalis na kayo doon. Wala kayong matututunan doon. Puro kwento lang yun. Kayo na lang ho magbasa ng Bible and follow the way, follow the pattern na ginagawa natin dito sa Tinig ng Pag-asa, and you will learn more. And you will grow deeper in the Word of God. Now, eto ngayon yung application. Una, God uses people of humility and faithfulness. Amen? Hindi mo kailangan ng platform, you need obedience. Ipinakita yan sa buhay ni Esteban. Pangalawa, God calls us to prepare through the Word and prayer. Stephen wasn't passive. He knew the Scripture deeply. Mababasa natin yan sa Acts chapter 7. Pangatlo, God sustains us in opposition. Katulad ni Stephen, we may face hostility, pero si Esteban ay binigyan ng Diyos ng kahusayan na ipagtanggol ang katotohanan, binigyan ng boldness, ng katapangan para lalong mangaral. At pang-apat, God glorifies Himself through weak vessels. So no one can boast except in the Lord. Amen, mga kapatid. Now, bibigyan ko uli kayo ng reflection questions para pwede niyong gamitin sa mga Bible studies, small groups, o personal ninyong pag-aaral pa. Unang tanong, am I open to being used by God even in small, unseen ways? Do I value being full of the Holy Spirit more than being impressive to others? Pangatlo, am I rooted in the Word so that I may speak wisdom when called upon? Puno ka ba ng salita ng Diyos na kapag natanong ka, ay may isasagot ka galing din sa salita ng Diyos at hindi haka-haka at kuro-kuro? When you are rooted in the Word, you can respond to the opposition with wisdom and words. Pangapat, do I trust God's sovereign hand even when facing misunderstanding or persecution? And the last, in what ways in my life pointing to others to Christ like Stephen's did? Amen? Now, iko-conclude ko na po ito. Bilang conclusion, Stephen's story is not about him being extraordinary, but about an extraordinary God working throughout a faithful man. Amen? You may feel insignificant, kapatid, but if you belong to Christ, He has filled you with His Spirit and placed you where you are to be His witness. Kahapon, may kakwentuhan po ako sa isang mall na kapatid. Sabi ko, alam mo kapatid, gaano karaming tao ang nakakahalubilo mo rito sa tindahan na ito araw-araw. Maybe more than 100 people coming in and coming out at this store. You can be an instrument of God dito to share the word. Bibigyan kita ng tracts. Siguro maghahanap ako ng tracts. Yung mga tracts na pinamimigay. Pamigay mo kasama ng resibo. Kung gusto, pamigay mo. Kung ayaw naman, huwag mong pilitin. And invite them to the church. Kapatid, ang pinakamagaang na pwede mong gawin, imbitahan ang mga taong dumalo kung saan ka dumadalong simbahan. Siguraduhin mo lang na yung dinadalahan mong simbahan ay talagang nagpipreach ng totoong Word of God. At huwag mo itong ikahiya. Imbitahan mo ang hindi mananampalataya o kahit mananampalataya na nakukulangan sa pangangaral ng salita ng Diyos, bring them to your church and let them grow in faith. Hindi po proselyting yon. That is helping your fellow believer
to grow more in their faith. So take heart. Be faithful in what seems small. God uses ordinary people because that's all there is. Again, balikan natin ang 1 Corinthians 1:27-29, yung summary. But God chose what is foolish in the world to shame the wise, so that no human being might boast in the presence of God. Purihin ang Panginoon, sa Kanya po ang lahat ng papuri. Nakaraos na naman po ang isang buong sanlinggo ng ating mga pag-aaral dito po sa Tinig ng Pag-asa. Dalangin po ng aking puso na sa bawat broadcast ng Tinig ng Pag-asa, dalahin kayo nito sa pagkatuto, sa pagkadunong, at sa pag-unlad sa inyong mga pananampalataya, at dalahin kayo sa maturity at pagbubunga. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa Tinig ng Pag-asa. Pagpalain kayo ng ating Panginoon.